Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga adulterated Bible. Throw away the adulterated Bible. Ano ba yung adulterated Bible? Yung term na adulterated, ang simple meaning nito is corrupting something pure, na dinudungisan yung isang dalisay na bagay. Yung adulterated Bible, yung mga Bible translations na may sablay, merong dagdag, merong bawas. Dito sa ating background picture, merong isang Biblia. Actually, marami na yakmang itatapon o yung iba natapon na doon sa basurahan. Dito sa ating title, merong question mark akong nilagay. Bakit kaya tinatapon o bakit sinasuggest ng picture na ito na itapon ang mga Bible na to? Maraming pong salamat sa mga kaibigan, kapatiran, mga kamag-anak, dun sa mga kasama ko sa trabaho sa SLTI na walang sawa na sumusubaybay, nanonood, nagre-react sa aking mga videos. Dun sa mga bago pa lang na nanonood na hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, please follow me, and also dun sa YouTube, i-subscribe nyo ako and click the notification bell. Maraming salamat. Kung kaya ito ang topic natin ngayon, kung bakit ba dapat itapon yung adulterated Bible? May question mark. Kasi marami mga uploader, mga vloggers sa YouTube na ganito yung kanilang mensahe. Katulad ng 3 videos na ito, puro video ito. Sabi rito, throughout this now, yung sa upper left side nakalagay 6 most dangerous Bible translations. Itapon daw. Tapos, ito sa bandang kanan naman sa taas, ito yung translation ng from Hebrew to Greek. Yan, may mga dagdag daw. Yan, binilugan yan, nilagay ng oval shape na kulay pula. Yun namang picture sa ibaba, video din ito. Seconds lang ang tinagal nito na nakasulat, attention, do not buy or download the Bible International Version because you have deleted various essential passages so that you can check it. Here are passages to seek. Parang may mali pa sa because you have deleted. Yung nag-delete yan, yung translator. Okay? Translators. Sinasuggest ng mga video ito na iwasan mo yung maling Biblia, itapon mo. Pero hindi naman nila masyadong pinapaliwanag kung ano yung tama, yung tamang translation ng Biblia. Kung kaya ang nangyayari, imbis na yung mga tao, lalo na yung mga hindi pa masyadong nakakaalam ng Biblia kapag napanood ang mga video ito, imbis na sila ma-encourage na mag-aral ng Biblia, ayaw na nila mag-aral ng Biblia kasi may mali naman. Ang nangyayari, lalong hindi binabasa ng mga tao yung Biblia dahil sa mga mensaheng ito. Paano ba natin malalaman kung ano yung peke at saka yung tunay dun sa genuine at saka dun sa fake? Okay? Marami ng peke ngayon, peking pera, at saka peking balita, fake news. Ang simpleng paliwanag dyan na hindi mo maaaring malaman yung tunay sa peke kung hindi mo pag-aaralan muna yung sa tunay. Dapat meron tayong batayan. Dapat yung tama, yung totoo, yung tunay. Na dapat natin malaman kung ano yung tamang Biblia bago natin pag-aralan yung peke. Okay? Kasi doon tayo nakabase dun sa tunay. Sabi dito sa John chapter 10 verse 35, the scripture cannot be broken. Merong isang genuine, tunay na salita ng Diyos na hindi pwedeng masira, na hindi kayang masira. Yun ang dapat nating unang malaman. Sa panahon natin ngayon, ang meron na lang tayo yung copy of the original from the original language of Hebrew and Greek, and some may mga parts na Aramaic at saka Chaldeans language. At dun sa English translation, ang pinakamalapit sa original ay yung King James Version. Pinakamalapit, hindi naman 100%, pinakamalapit lang. Na ito yung preserved text sa panahon natin ngayon. Doon sa mga kaibigan natin, yung kapatiran na hindi pa nakapanood ng aking videos tungkol sa history ng Bible, meron ako na ang title ay The Origin of the Bible na merong 7 parts. Ang iksi lang ng bawat parts ng aking mga messages, videos na ginawa ko, ang pinakamahaba lang dito 28 minutes, yung iba 20 minutes,
18 minutes, 15 minutes, 10 minutes. So, hindi ka maboboring manood ng aking video. Ito yung aking videos na The Origin of the Bible tungkol sa kasaysayan ng Biblia na merong 7 parts, and The Superiority of the King James Bible na merong 3 parts. Kasi I believe na ang King James Bible is the nearest to the original. Balik tayo dito sa what is the adulterated Bible. Nabanggit ko na corrupting something pure. Yung adulterated Bible ay yung mga translations na may mga maling translation. At ang may pakana nito, of course, ay ang Diablo na sumanib doon sa ahas, doon sa panahon ni Eva at Adan, doon sa Genesis chapter 3. Nung nilikha ng Diyos ang tao, merong restriction. Sabi ng Diyos na pwede mong kainin lahat ng mga bunga ng mga puno, maliban sa isa, the tree of knowledge of good and evil. Ang sabi dun sa Genesis 2:17, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ang ginawa ng Diablo ay tinukso si Eva, di ba? Na sumanib dun sa serpent. At sinabi niya, he shall not surely die. Yung salita ng Diyos, siningitan niya ng isang word lang, yung word na not. So, nakurap yung salita ng Diyos. At naniwala naman si Eva. Kung kaya nagkasala ang tao. Sa pagdaan ng panahon, maraming ginamit ang Diablo ng mga tao na para dungisan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, for we are not as many which corrupt the word of God. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, konti lang yung mga tunay na nagpapahayag na salita ng Diyos compared dun sa mga nagbibigay ng dungis sa salita ng Diyos. Yung corrupt, yung sinasabing which corrupt the word of God. And also sinabi pa ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Yung handling the word of God deceitfully na kinukurap yung salita ng Diyos. Kung kaya sa panahon natin ngayon, maraming Bible translations. Kasi nagpapagamit sila sa Diablo para ikurap ang salita ng Diyos. Dito naman tayo sa Psalms 12 verse 6 and 7. Kung merong adulterated Bible na impure Word of God, sinasabi rito sa Psalms 12 verse 6 and 7 na merong pure words na salita ng Diyos, at ito ay preserved at pinreserve ito ng Panginoon. Ang sabi, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them for this generation forever. Itong mga verses na ito ay tumutukoy sa King James Version. Kasi yung King James Version, kasi sabi nito, purified 7 times. Ito ay tumutugma na kung saan ang King James Version ay naisagawa, na translate, na publish for 7 years. Ang sabi sa 2 Timothy 3:16, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hinighlight ko dyan yung word na correction. Kung pang-correction ang Biblia, dapat ito ay walang mali. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 5 verse 39, nakausap niya rito yung mga Pariseo, Saduceo, kaya di ba pang mga tao doon sa panahon niya, ang sabi, saliksikin, pag-aralan, basahin ang kasulatan para ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. At tayo bilang anak ng Diyos, mananampalataya na, meron tayong obligasyon sa Diyos na i-share natin yung kaligtasan sa ibang tao. Meron akong nilagay na 3 verses dito na pwede mong gamitin na pang soul winning. Ito, John 3:16. Mahaba itong John 3:16 pero maraming mga Kristiyano ang nakaka-memorize nito. Kasi palaging itong nakapokus sa yung Gideon International Bible ng Gideons. Palagi nakapokus ng John 3:16. Okay? Tapos tuwing mahal na araw, nakapokus dito sa TV. Tapos, itong Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maigsi lang yan.
Okay? Tapos, yung pangatlo, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yung word na should not perish dito sa John 3:16, ang ibig sabihin nito ay kapahamakan sa impyerno. Na ang tao ay mapapahamak sa impyerno kasi siya ay nagkasala. Kaya yan ang parusa ng Diyos sa taong makasalanan yung mapunta sa impyerno. Yung sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yung death dito, hindi lang tumutukoy sa physical death, kundi spiritual death rin. After na yung tao mamatay, physically, yung kanyang kaluluwa ay dadalhin sa impyerno. Subalit, kapag tinanggap niya si Kristo sa puso niya, siya ay maliligtas, magkakaroon siya ng eternal life. Okay? And then, yung huling-huli, sabi, for whosoever shall call upon the name of the Lord, na yung isang tao, ililid mo siya sa panalangin. Yung call dyan is prayer Okay? Na ipapakita mo lang sa isang tao na siya makasalanan, siya mapapahamak sa impyerno, na dapat niyang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas na nagbayad ng kanyang kasalanan. At ikaw ay maliligtas kapag tatawag ka sa Kanya. Mananalangin siya ng sinner's prayer. Na unang-una, aminin niya yung makasalanan siya, pagsisiyan niya yung kasalanan niya, at tanggapin niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoon tagapagligtas. Sa English, 3 R lang yan Realize that you are sinners. Number 2, repent of all your sins. And number 3, receive Christ as your Lord and personal Savior. Commonly, kapag yung isang anak ng Diyos, isang Kristiyano, nagsishare ng Bible, ng salvation, dapat meron siyang dalang Bible. At alam niyang gamitin yung Bible niya. Ginagawa natin, dapat, na tayo ay bumibisita sa mga bahay-bahay, sa mga kilala natin, o maski hindi ka kilala, na tayo makipagkilala at tayo ay, at kausapin na natin sila tungkol sa kaligtasan. Siyempre, kaligtasan lang muna ang topic, saka na yung ibang topic. And then, kung merong Bible, yung, halimbawa, pinapasok ko sa loob ng bahay, at kung merong Bible yung kausap mo, pwede mong gamitin yung Bible niya. Kahit anong version pa yung Bible niya. Kasi itong 3 verses na nakalagay dito, andyan din sa Bible na ginagamit niya. Kung yan man ay Good News Bible sa mga Katoliko, kung yan man ay NIV, RSV, andyan pa rin yung 3 verses na ito. Yung John 3:16, yung Romans 6:23, at saka Romans 10:13. Nagkakaiba lang ng konti, pero yung message ng salvation andyan. Kasalanan nandyan pa rin sa kahit anong version yan. Ang kailangan lang mangyari, malaman ng tao na siya ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno. At kinakailangan niya si Kristo na nagbayad ng kanyang kasalanan. Na siya ay sumampalataya kay Kristo, magsisi ng kasalanan. At tanggapin niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoong tagapagligtas. At siya ay manalangin. So, dito sa ating title na Throw Away the Adulterated Bible, sa palagay ko, hindi dapat Okay? Kasi, offensive yan dun sa mga ibang religion na merong Bible. Kasi andun pa rin naman yung salvation masishare mo sa kanya. Later on, kapag siya ay na-save na, lumago na sa pananampalataya, saka natin i-introduce yung King James Version, yung na dapat niyang palaging basahin. Dun sa aking shelves ng Bible, iba-ibang version meron dun Hindi ko binili yun, binigay lang sa akin, tinatanggap ko at andun nakalagay. Pero palagi kong binabasa yung King James. At napag-compare ko yung King James sa other version na hawak ko. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.